Ating buksan ang ating mga banal na kasulatan. Puntahan natin ang aklat ng Joshua, Book of Joshua, chapter 3. At ito'y from verse 5. Mula sa verse 5 hanggang dito sa verse 11, and then jump natin sa ilang verse. So, sabi rito sa verse 5 ng chapter 3 ng book of Joshua. Then Joshua said to the people, "Consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you." And Joshua spoke to the priests, saying, "Take up the ark of the covenant and cross over ahead of the people." So they took up the ark of the covenant and went ahead of the people. Now the Lord said to Joshua, "This day I will begin to exalt you in the sight of all Israel, that they may know that just as I have been with Moses, I will be with you. You shall moreover command the priests who are carrying the ark of the covenant, saying, when you come to the edge of the waters of the Jordan, you shall stand still in the Jordan." Then Joshua said to the sons of Israel, "Come here and hear the word of the Lord your God." Joshua said, "By this you shall know that the living God is among you, and that he will assuredly dispossess from before you the Canaanites, the Hittites, the Hivites, the Perizzites, the Girgashites, the Amorites, and the Jebusites. Behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth is crossing over ahead of you into the Jordan." Now, jump natin sa verse 14. So when the people set out from their tents to cross the Jordan, with the priest carrying the ark of the covenant before the people, and when those who carried the ark came into the Jordan, and the feet of the priest carrying the ark were deep in the edge of the water, for the Jordan overflow all the banks all the days of harvest. The waters which were flowing down from above stood and rose up in one heap, a great distance away at Adam, the city that is beside Zaretan, and those which were flowing down toward the sea of the Araba, the salt sea, were completely cut off. So the people crossed opposite Jericho, and the priest who carried the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the middle of the Jordan, while Israel crossed on dry ground until all the nation had finished crossing the Jordan. Praise God. Ang Panginoon na mag-bless sa mga salita na ating binasa. Sabihin natin amen. Praise God. Sa oras na ito, ay nais kong mag-share ng isang kaisipan, at ito ay may kinalaman sa sa tinatawag na carrier of God's presence. Carrier of God's presence. So, I hope na nakita niyo na yung isang point of view na aking bibigyan ng pansin. Ito ay about the carrier of God's presence. And the carrier of God's presence is none other than the Ark of the Covenant. Diba? Siya ang nagdadala ng presensya ng Diyos. So, sa puntong ito ay titingnan natin ang ilang mga bagay sa biyaya at tulong ng ating Panginoon, at makita natin yung kahalagahan ng Ark of the Covenant, at makita natin sa paglipas ng panahon ay merong mga sabihin nating pagbabago, changes na nangyari
Pero sa panahong ito, ang Ark of the Covenant ang siyang pinakamahalagang kasangkapan o kagamitan o instrumento doon sa tinatawag na temple or yung tabernacle. So, wala akong naihandang pictures sa tinatawag na tabernacle, pero ilan sa inyo ay merong idea ng tinatawag na Tabernacle of Moses. Ang Tabernacle of Moses ito ay isang tolda na itinayo pagkatapos na sila ay lumabas sa Egypt at yung mga ginto, pilak na nakuha nila mula sa mga Egyptians nang sila ay umalis sa Egypt, ay ito ang mga ginamit at ginawa nilang handog para sa Panginoon. Yung mga ginto, pilak na meron sila, yung mga alahas na nakuha nila mula sa Egyptian ay kanilang inoffer sa Panginoon, at yun ang mga tinunaw at ang mga balat ng hayop ay ginawang tolda at ang mga kasangkapan ay mula sa yari sa ginto at ilan sa mga mamahaling mga bagay ay nililok ang mga instrumento doon sa tinatawag na Tabernacle of Moses. Naroon ang ilang-ilang mga kasangkapan at ang tabernacle, for our information, ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Ito ay ang banal na dako at ang pinaka-banal na dako. Ang banal na dako ay naroon ang table of shewbread, nandoon ang 7 golden candlestick, at naroon ang incense, altar of incense, naroon siya sa holy place. At doon ang kabilang bahagi o ang sumunod na bahagi ng tabernacle ay yung tinatawag na most holy place. Yung most holy place na yun ay nahahati o natatakpan ng curtain, at ito ang tanging nakakapasok lamang doon na hindi pwedeng pumasok ang sino mang ordinaryong tao. In fact, doon sa tabernacle ay walang sino mang pwedeng pumasok na tao na mga commoner o yung tinatawag na common na tao maliban sa mga itinalaga na tinatawag na mga priest. At yung mga priest na ito ay galing sa tribe of Levi. Mga Levites sila, at mula sa angkan ni Kohat ay ito ay tatlo sa mga anak ni Levi ay si Kohat, si Merari, at meron pa siyang isang anak. At mula sa mga anak ni Kohat ay doon sila ang mga nagmi-minister sa lahat ng mga bagay na gampanin sa tabernacle. So, at doon sa pinaka-holy place, o yung tinatawag na most holy place, ay walang sino man na pwedeng pumasok doon maliban yung tinatawag na high priest. Yung mga priest na mga ordinaryong Levites ay na meron silang course o yung panahon ng kanilang paglilingkod ay meron silang cycle na ginagampanan at sila ay naglilingkod sa ganitong bahagi. Pero yung tinatawag na most holy place ay hindi ito pwedeng pasukin ng sino man maliban sa high priest. At yung high priest na yon ay hindi laging pwedeng pumasok, kundi pwede siyang pumasok once a year lamang. Ito ay sa panahon ng ang Feast of Atonement. Ito ay ika-7th month ng kanilang buwan na tinatawag na sa kanilang holy calendar. Yung ika-7th month na ito ay ito yung panahon ng atonement, at ito rin yung panahon panahon ng kanilang fasting, na sila ay i-afflict nila ang kanilang sarili dahilan ito yung panahon ng pagpapatawad ng kanilang kasalanan. At ang high priest ay papasok doon sa loob ng most holy place na merong daladalang dugo ng kambing na kinatay, at papasok siya doon sa loob ng most holy place, at doon sa most holy place ay meron lamang nag-iisang kasangkapan na naroon, at yung tinatawag na
Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant ay ito ay isang parang chest or kagaya ng isang kahon na merong sukat na yun ay inilagay na ito ay merong takip. At yung takip noon na yung chest na yun, yung kahon na yun na may takip, ang takip niya ay yari sa ginto. At doon sa ibabaw ng takip ng chest na yun ay nandoon yung dalawang anghel, yung mga kerubim na ang kanilang pakpak ay nakataas at ang kanilang mukha ay nakatingin doon sa tinatawag na mercy seat o nakatingin sa baba na yung takip ng Ark of the Covenant, yun mismo yung tinatawag na mercy seat. At yun ay yari sa purong ginto. At yung Ark of the Covenant ay merong ring na 4 sa magkabilang side na yun ay sinusuotan ng stave o ng parang pingga. At yun, yung Ark of the Covenant ay hindi ito pwedeng hawakan ng bare hands, kundi ito ay papasanin ng mga priest. Papasanin sila papasanin nyo ng priest sa panahon na sila ay naglalakbay. So, ang Ark of the Covenant ay may kita natin na doon iwinibisik ang dugo ng hayop sa panahon ng atonement at yun yung panahon na sila ay ang kanilang kasalanan ay ipapatawad sa kanila. Pero lahat ng yun ay ang pagwiwisik ng dugo ng kambing doon sa Ark of the Covenant sa pinaka-most holy place, ito ay prefiguration lamang o types and shadow ng gagawin ng ating Panginoong Jesucristo pagdating ng tamang panahon. So yan ang pinapakita. So yung mga dugo ng hayop, kambing, baka, tupa, at mga pag-aalay ng ilang mga bagay, yung mga pagsusunog ng mga hayop, lahat ng ito ay anino lamang ng tunay na larawan na darating na dilit iba si Kristo Jesus. So yan ang pinapakita ng Biblia na si Kristo ay nakita na sa lumang tipan sa Old Testament at siya ay nire-represent ng mga hayop, ng mga kambing tupa at no wonder nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa ibabaw ng sanlibutan nang siya ay bautismuhan ni Juan Bautista sa ilog ng Jordan at nang siya ay umahon ang tinig na nanggaling sa langit matapos ng langit ay mabuksan at merong kalapati na ang Espiritu ng Diyos ay nanaog sa kanya na kagaya ng kalapati at merong tinig na nagsalita galing sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na aking lubos na kinalulugdan. At kinabukasan after ng bautismo ng ating Panginoon, nang makita siya ni Juan Bautista, si Juan Bautista ay sumigaw, narito, behold, the Lamb of God that will take away the sins of the world. So, si Kristo ang kordero ng Diyos, dahilan siya ang inilarawan ng mga paghahain at paghahandog sa lumang tipan. So, dahilan ang dugo ng hayop ay kailanman hindi ito mag-aalis ng kasalanan, kundi ang tanging mag-aalis ng kasalanan at magkakaroon ng lubos na kapatawaran ay sa pamamagitan lamang ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang dugo ng anak ng Diyos. Dahilan sinabi sa Hebrews chapter 9 verse 22, kung walang pagbubuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So kung walang pagbubuhos ng dugo, without, sabi rito, all things are cleansed with blood, and without shedding of blood, there is no forgiveness. So yan ay protocol na ng Panginoon mula pa sa pasimula na ang tanging paraan ng pagpapatawad ng kasalanan ay sa pamamagitan ng dugo. Primarily, ito ay sa dugo ng hayop. But ito ay ang pinakakalubusan ay walang iba kundi sa pamamagitan ng pagbubuhos ng dugo ng ating Panginoong Hesus at nang ibuhos ang kanyang dugo, then mula noon ay naging available ang kapatawaran ng kasalanan para sa lahat.
So makita natin na doon sa tabernacle, ang pinakamahalagang kasangkapan na naroon ay walang iba kundi ang Ark of the Covenant. At ang Ark of the Covenant, as I described kanina, na ito ay parang chest at meron itong dalawang kirubin sa ibabaw at ito ay merong pingga. Pero pansinin ninyo ano ang description nito sa sinabi ng Panginoon kay Moses sa panahong yon. Sa chapter 25, sa verse 10 ay pinakita rito yung pag-construct ng Ark of the Covenant. Sabi rito, verse 10, they shall construct an ark of acacia wood. So ito yung description ng kanyang materials na ginamit sa kanya. They shall construct an ark of acacia wood, 2.5 cubits. So ang isang cubits ay isang siko, so 2 siko at kalahati. So imagine nyo yung sukat niya, yung haba niya is 2 cubits, 2.5 cubits long, and 0.5 cubits wide. So kalahating cubits ang ang kanyang ang lapad, and 0.5 cubits wide, and 1.5 cubits high. Yan ang kanyang taas. At siya ay, you shall overlay it with pure gold, inside and out. So ito, labas at loob, ito ay plated siya ng ginto. And you shall overlay it, and you shall make a gold molding around it. You shall cast 4 gold rings for it, and fasten them on its 4 feet, and 2 rings shall be on one side of it, and 2 rings on the other side. So pinakita ito sa ganitong description. And you shall make a poles of acacia wood and overlay them with gold. So all in all, yung Ark of the Covenant na ito is overlaid with gold. Na plated siya sa loob at sa labas. At bawat kasangkapan na ginamit sa kanya, yung staves, yung ring, yung loob na ito, at doon at sabi rito, sa verse 16, you shall put into the ark the testimony which I shall give you. So yung 2 tablets of stone na ginawa sa panahon ni Moses, nang siya umukyat sa Mount Sinai, na ito'y sinulatan ng daliri ng Diyos, ay muling, yun yung laman ng Ark of the Covenant. Yun yung nasa loob ng box na yun. Yung loob ng box ay naroon yung 2 tapyas ng bato na tinatawag na testimony which I shall give you. And you shall make a mercy seat of pure gold, and 0.5 cubits and 1.5 cubits wide. Yung pinakatakip niya. You shall make 2 cherubims of gold, make them of hammered work. At the 2 ends of the mercy seat, make 1 cherub at one end and 1 cherub on the other end. So 2 sila na magkaharapan. And you shall make the cherubim of 1 piece, and with the mercy seat at its 2 ends. The cherubim shall have their wings spread upward, covering the mercy seat with their wings and facing one another. The faces of the cherubim are to be turned toward the mercy seat. So nakayuko sila at nakatingin doon sa mercy seat, doon sa pinakalapag nung Ark of the Covenant, na yung takip noon. At sabi niya, and turn toward the mercy seat. Then verse 21, you shall put the mercy seat on top of the ark. Yung pinakatakip nyo na ilalagay mo doon sa ibabaw ng box na yun, ng ark. And you shall put the testimony which I shall give you. So ilalagay doon sa loob at ilalagay yung takip. Verse 22, pansinin ninyo yung purpose nito ng Ark of the Covenant. Sabi niya, there I will meet with you.
Anong sabi diyan? Diyan ako makikipagkita sa iyo. Or rather, imimit kita sa dakong yan. There I will meet you. So, ganun kahalaga ang Ark of the Covenant. So, ang Diyos sa panahong yon ay meron siyang isang lugar na doon ang Diyos nakikipagkita kay Moses. At ito ay doon sa lugar ng tabernacle, doon sa mercy seat, doon sa Ark of the Covenant. At sabi niya, there I will meet with you. So, merong isang lugar na nilagay ang Panginoon na alam nyo, ang Diyos ay, naniniwala tayo, ang Diyos ay napakalaki ng Diyos. Hindi siya nakatira sa mundo, nakagaya natin na nakatira sa mundo. Ang buong universe at ang buong kalawakan ay nakatira sa Kanya. Hawak niya sa Kanyang kamay, sabi ng Book of Isaiah. Pero ang Diyos, sa kabila na siya ay napakalaki, ay pinili niya na siya ay mailagay niya ang kanyang sarili doon sa Ark of the Covenant. At sabi niya, doon ako makikipagkita sa iyo. Anong sabi sa wikang Tagalog niyan? Sabi ng verse na yan, ang sabi diyan, at di ay makikipagkita ako sa iyo at makikipanayam o ako'y makikipag-usap sa iyo. So there I will meet with you, and from above the mercy seat, see, from above the mercy seat, from between the two cherubims which are upon the ark of the testimony, I will speak to you about, sabi niya, at sa ibabaw ng luklukan ng awa, sa gitna ng dalawang kirubin na nangasa ibabaw ng kaba ng patotoo, tungkol sa lahat ng mga bagay na ibibigay ko sa iyong utos sa mga anak ni Israel, ay mula doon, sa lugar doon ang Panginoon makikipagkita sa Kanya. Doon ang Panginoon makikipag-usap sa Kanya. So how important is the Ark of the Covenant? Ito ang pinaka-importanting kasangkapan doon sa tabernacle, dahilan ang Ark of the Covenant, ito ay nagre-representa ng Nagre-representa ng presensya ng Diyos. So the Ark of the Covenant, hallelujah, ito yung tinatawag na, sabihin natin, ito yung tinatawag na parang throne. Kung kanyang mapapansin, ilan sa inyo ay merong idea ng Ark of the Covenant na ito ay pinapasa ng 4 na priest. Doon sa yung chest na ito, yung Ark of the Covenant, ay merong pinapasan ng 4 na lalaking priest sa panahong yon kapag sila ay nag-journey. Pero ang Ark of the Covenant na ito ay hindi ito ita-transport na walang takip. It's always na ito ay tina-transport with a covering. Dahilan, hindi pwedeng ma-expose sa mata ng lahat ng mga tao ang Ark of the Covenant. Ito ay na-visible lamang sa nag-iisang tao sa isang panahon, at yan ay ang high priest. Siya lamang ang pwedeng makakita, siya lamang ang pwedeng humawi ng kortina doon sa pinakabanal na dako, at siya lamang ang pwedeng makakita sa kanyang dalawang mata nung Ark of the Covenant. Pero the moment na ito ita-transport, ililigpit ito ng mga Levites, ng mga anak ni Kohat, at yung lahat ng kasangkapan, yung candlestick ay tatakpan, yung shewbread ay tatakpan, yung mga utensils ay tatakpan, yung Ark of the Covenant lalagyan ng takip. At ito ay papasanin ng mga priest sa panahon na ito ay itatransport sa panahon ng kanilang paglalakbay. At makikita natin ano ang nire-represent dito ng Ark of the Covenant. Sabi niya, diyan ako makikipagkita sa iyo. Diyan kita kakausapin.
lahat ng aking instruction na aking ibibigay sa Israel ay diyan magmumula, diyan kita kakatagpuin. So, how important that Ark of the Covenant? At pinakita pa sa Book of Numbers, chapter 7, verse 89. Sabi rito sa verse na ito, sabi sa verse 89 ng chapter 7 ng Book of Numbers, "Now when Moses went into the tent of meeting to speak with him, to speak to God, he heard the voice speaking to him from above the mercy seat." So makikita ninyo, tingnan natin sa Tagalog, sabi niya, "At nang si Moses ay pumasok sa tabernakulo ng kapisanan," yun yung tabernakulo, "upang makipagsalitaan sa kanya." Ito ang napaka-inam na privilege na binigay ng Diyos kay Moses. Si Moses ay pwedeng makipag-usap sa Diyos ng mouth to mouth. At makipag-usap siya from lip to ear, ay narinig niya ang pangungusap ng Diyos. Upang makipagsalitaan sa kanya, ay narinig nga niya ang tinig na nagsasalita sa kanya mula sa itaas ng luklukan ng awa. Yung mercy seat na tinutukoy ay yun yung mayroong 2 kirubin. At doon, mula doon sa gitna, ay doon nagsasalita ang Diyos. Doon niya narinig ang tinig. Wala man siyang nakikitang anyo, pero ang Diyos ay nagsasalita. Ibig sabihin, pinili ng Diyos na doon sa gitna o doon sa mercy seat, doon siya makipagkita at doon siya makipag-usap kay Moses. So, sabi niya, "At mula sa itaas ng luklukan ng awat, nasa ibabaw ng kaban ng patotoo, at nasa gitna ng 2 kirubin, at siya'y nagsalita sa kanya." So, ibig sabihin, ang Ark of the Covenant ay ito mismo ang naroon ang presensya ng Diyos. You get the point? Naroon mismo ang presensya ng Diyos. Niloob ng Panginoon na siya'y napakalaki, ay pinahintulot niyang ikulong niya ang kanyang sarili sa box na ito. Diba? So, ang Diyos ng sinabi ng Book of Isaiah chapter 60, the heaven is my throne and the earth is my footstool. What kind of house will you build me? Sabi ng ating Panginoon. Pero sa kabila ng kanyang, siya'y napakalaki na ng langit ay kanyang upuan at ang tungtungan ng kanyang paa ay ang lupa lamang. Pero siya ay nagpakasya doon sa kaban ng tipan upang siya ay sumama sa Israel. Ibig sabihin, ang Ark of the Covenant, ang tabernacle, ay pagpapakilala na ang Diyos ay kasama nila. At kung i-disassemble man ang tabernacle, ang Ark of the Covenant na kanilang pasan-pasan ay nagre-representa na ang Diyos ay kasama nila. Now, tingnan ninyo. So, sa isa pang aklat ng Exodus 30, Exodus chapter 30 verse 6, sa verse 6 ay pinakita rito, "You shall put this altar in front of the veil." So yung tinutukoy yung Ark of the Covenant, "You shall put this altar in front of the veil that is near the Ark of the Testimony." Ang tinutukoy dito ay yung altar of incense. That is near the Ark of the Testimony, in front of the mercy seat, that is over the Ark of the Testimony, where I will meet with you. So, maraming beses na mababasa natin na doon sa Ark of the Covenant ay doon siya makikipagkita kay Moses. Yun ang meeting place niya. Doon siya nangungusap. Doon siya nagsasalita. Doon narinig ang kanyang tinig ni Moses. So, meaning to say,
ang Ark of the Covenant ay nagre-represent talaga ng presensya ng Diyos. Nandun ang Diyos sa dakong yun. Kasama nila. So, sa Leviticus verse 36 muna, puntahan natin ang verse 36. Pinakita roon sa sa verse 36, you shall beat some of it. Ang tinutukoy naman dito ay yung mga incense. You shall beat some of it, very fine, and put part of it before the testimony in the tent of meeting where I will meet with you. It shall be most holy to you. So yung salitang where I will meet with you ay ilang beses sinabi sa banal na kasulatan patungkol sa Ark of the Covenant, doon siya nakikipag-usap. Doon siya nagpapahayag. So yun ay nagre-represent ng presensya ng Panginoon. Ang Diyos ay naroon sa dakong yun. At alam niyo yung Ark of the Covenant ay napinapasan. Alam niyo ba na ang concept nito ay dito kinuha yung concept ng yung mga pinaparade na mga taong merong nakaupo, di ba? Kung nakakita kayo sa ilang mga part ng mga may mga culture sila na yung isang mahal na tao ay nakaupo sa isang upuan at pinapasan ito ng ilang mga tao at itinatransport minsan, dinadala sa isang lugar. So, ibig sabihin, yung Ark of the Covenant is exactly the throne of God. Nakuha niyo mga kapatid? So, ito ay nagre-represent ng luklukan ng Diyos, ng throne of God. Dahilan, pansinin ninyo ang 2 Samuel chapter 6 verse 2. 2 Samuel 6 verse 2, sabi rito ng verse na yan, and David arose and went with all the people who were with him to Baale, Judah, to bring up from there the ark of God, which is called by the very name of the Lord of hosts, who is enthroned above the cherubim. Nakuha niyo mga kapatid? Sabi rito, the ark of God, which is called, yung kabanantipan na tinawag sa pinaka-pangalan by the very name of the Lord of hosts, who is enthroned above the cherubims. So, ibig sabihin, yung dalawang cherubim na ito, wala silang nakikitang anyo. Dahilan ng Diyos, mga kapatid, ay hindi bato, hindi kahoy, hindi tanso, hindi siya kawangis, o sabihin natin, ang tao ay galing sa wangis ng Diyos. Pero hindi pwedeng ipakita na ng Diyos ay parang tao. Dahilan ng tao ay galing lamang galing sa Diyos. Pero meron siyang anyo at meron siyang larawan, pero hindi ito nakita dahilan God is Spirit. John chapter 4 verse 24. God is Spirit, at ang sino mang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. So yung Ark of the Covenant ay makikita natin na ito ang pinaka-trono ng Diyos. All the way nang sila ay naroon sa wilderness, habang sila ay naglalakbay, kasama nila ang Diyos na nasa anyong Espiritu, at ang Ark of the Covenant ay nagre-represent ng luklukan ng Diyos na kasama nila ang Panginoon. At from time to time, ay nagmamanifest ang Diyos sa pillar of cloud and pillar of fire sa gabi, upang sila ay proteksyonan sa lamig ng gabi, sa pamamagitan ng pillar of fire, at proteksyonan sila sa sikat ng araw sa araw, upang sila ay makapaglakbay habang sila ay naroon. So, gaano kahirap maglakbay sa isang tirik na araw, di ba?
Pero masarap maglakad sa lilim ng alapaap, di ba? Di ba sabi natin, sarap sana pag ganito ang panahon. Malilim, dahilan merong ulap at gano'n ang naranasan nila sa tinatawag na yung scorching heat sa wilderness na papasuin ka, pero ito'y tinatakpan ng malapad na ulap, na haliging ulap na ang Diyos ang siyang nagre-representa sa kanila. So ito'y makikita natin. So Psalms 80 verse 1. Psalms chapter 80 verse 1 ay nagsasabi ng ganito. Ito'y patungkol sa Diyos. give ear, shepherd of Israel. Now, ang tanong, sino ang shepherd ng Israel? It is God Himself. Give ear, O shepherd of Israel. You who lead Joseph like a flock. You who are enthroned above the cherubim, shine forth. Sabi niya, ikaw na pastol ng Israel, ikaw na nag-aakay kay Joseph na kagaya ng pulutong, ng mga tupa, ikaw na nakaluklok, sabi niya, ikaw na nauupo sa ibabaw ng mga kerubim, sumilang ka. So therefore, malinaw na sa atin sa ang description, ano itong Ark of the Covenant. Ito ang nagre-representa mismo ng presensya ng Diyos. Ito'y luklukan ng Diyos. Ang Diyos ay naroon na sumasama sa kanila. At makikita natin sa ganitong bagay. At mga kapatid, and now, sino ang nagdadala ng Ark of the Covenant? Is the priest. Or the priest, diba? Ang mga saserdote. So, the priests are the carrier of the presence of God. So, nakikita niyo na yung ganitong idea. At mga kapatid, kung saan kapag ang Ark of the Covenant ay kasama nila, well, maraming bagay na nagaganap. Diba? Dahilan ng Diyos ay gumagawa ng himala sa kanilang kalagitnaan. At isa sa pinaka-remarkable na ginawa ng Diyos, well, nang hatiin ang dagat na pula, hindi pa nako-construct ang tinatawag na Ark of the Covenant. Hindi pa nagagawa ang Ark of the Covenant, pero ang Diyos ay sumama sa kanila. Paano nahati ang dagat na pula? Paano sila, ang dagat ay naging walls sa magkabilang kanan at kaliwa ng bayan ng Israel at ang milyon-milyon na mga anak ni Israel ay nakatawid doon sa tuyong lupang iyon. But, nang sila ay panahon na ipoposes nila ang sinabi ng Panginoon na dadalhin ko kayo sa lupain na binubukalan ng pulot at ng gatas. At sabi niya, ako ang sa inyo. At sabi niya, kung paanong ako ay sumakay Moses, ako ay sa inyo. Kaya yung binasa natin doon sa Joshua chapter 3. It is after na sila ay makalagpas doon sa wilderness, after nang sila'y makalagpas sa wilderness, at ito na yung panahon na kanilang ipoposes o kanilang aariin na yung lupain na sinabi ng Panginoon na binubukalan ng pulot at ng gatas. At sabi niya, ang bayan ng Israel sa unang panahon nang nakita nila ang lupain, natakot sila dahilan napakaraming higante. Napakaraming mga matataas na klase ng muog o mga pader na naroon at sabi nila, hindi natin ito kayang basagin, hindi natin kaya silang gapiin, mga higante sila at tayo'y mga tipaklong lamang sa kanila. But there is Joshua and Caleb na sabi niya, kung ang Diyos ay malulugod sa atin, dadalhin tayo ng Diyos sa lugar na iyon.
At dito sa panahong ito, si Joshua ang siyang naging leader nila na siyang ipinalit ng Diyos matapos si Moses ay mamatay at kunin ng Panginoon. At ililibing ng Panginoon sa isang libingan na hindi kailanman nakita ng sino man. Datapot, sabi rito, sabi ng verse 5, dun sa binasa natin, then Joshua said to the people, consecrate yourselves, pabanalin ninyo ang inyong sarili. Kung paano nila pinabanal ang sarili nila doon sa Mount Sinai, sabi niya, consecrate yourselves, sapagkat bukas ay the Lord will what? The Lord will do wonders among you. Anong ibig sabihin ng wonders? Meron tayong nababasang signs and wonders. Ang signs ay ito ay patunay na ang Diyos ang siyang gumagawa. Ang wonders ay ito yung mga gawa niya na nakakapagtaka. Mga gawa niya na nakamamangha. Mga gawa niya na ikaw ay mapapatulala. Mga gawa niya na hindi kayang halos paniwalaan, sabi pa nga, kung hindi mo ito makikita. At sabi ni Josue, sabi niya, the Lord will do wonders among you. Gagawa siya ng kamanghamanghang bagay sa inyong kalagitnaan. At sinabi ni Josue sa kanila, take up the Ark of the Covenant. So once more, the Ark of the Covenant is there. Take up the Ark of the Covenant and cross over ahead of the people. Sabi niya, dumaan kayo, lagpasan ninyo ang bayan at na bitbit ng mga priest. Bitbit ng mga priest ang Ark of the Covenant. Well, ang ipinaparade nila ay hindi lamang kung ano ang ipinaparade nila, mga kapatid, na nagre-representa, na nangunguna sa kanila ay walang iba kundi ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Ang Diyos na naglabas sa kanila sa Egypt. At ngayon, dala-dala nila ito ng mga priest. At sila'y tumawi o nilagpasan ng ang bayan. Now the Lord said to Joshua, I will begin to exalt you in the sight of all Israel. Itataas kita ngayon sa paningin ng mga Israel, that they may know that just as I have been with Moses, I will be with you. Ano ang patunay na ang Diyos ay na kay Moses? Nang nahati ang dagat na pula. Ngayon, sabi niya, ngayon papatunayan ko na kung paano ako'y nasa kay Moses, sumakay Moses, ako rin naman ay sumasa iyo. At siya'y gagawa ng wonders. At sabi rito, and you shall moreover command the priest who carrying the Ark of the Covenant. So, the priests that are carrying the Ark of the Covenant, saying, when you come to the edge of the waters of the Jordan, you shall stand still in the Jordan. I-command mo sa mga priest na yan, na nagdadala ng Ark of the Covenant, na kapag dumating sila doon sa pinakadalampasigan o pangpang ng Jordan River, ay huminto sila. Huminto sila. At ang bayan at ang Ark of the Covenant na dala-dala ng mga priest ay meron silang distansya na may dinescribe na ang layo kung gaano sila kalayo na hindi sila dapat lumapit doon sa pagitan. Sa verse 4 ay binanggit yun kung gaano ang distansya is 2,000 cubits by measure. So sabi niya, hihinto kayo doon sa dalampasigan. At sabi ni Joshua sa Israel, halik kayo ngayon, come here and hear the word of the Lord. By this you shall know that the living God, pansinin niyo yung verse 10. Sabi niya, by this you shall know that the living God is what? Is among you. Kasama ninyo. Nasa gitna ninyo. By this you shall know that the living God,
hindi ang sino mang Diyos, kundi ang nag-iisang buhay na Diyos. The living God is among you, and that He will assuredly dispossess from before you ang lahat ng mga taong nananahan doon sa lupain ng pangako, ang mga Canaanites, Hittites, Hivites, Perizzites, Jebusites, Girgashites, and Amorites. And behold, now pansinin niyo yung verse 11. Behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth is crossing over ahead of you, the Jordan. So pinapakita rito ang kaban ng tipan ng Panginoong Diyos. Tingnan natin sa Tagalog. Sabi niya, ang kaban ng tipan ng Panginoon ng buong lupa ay nagpapauna sa inyo sa Jordan. So ito ay nagre-represent na ang Diyos ay kasama nila. Ang Diyos ay nakaluklok, naka-enthroned doon sa Ark of the Covenant. And the priests are the carrier. The priests are the carrier of this ark. At ano nangyari? Sabi niya, pagdating niyo doon sa dalampasigan, hihinto kayo. Pero nung dumating na sila doon sa dalampasigan, huminto ang mga priest, pasan-pasan ang Ark of the Covenant. So verse 14, so when the people set out from their tents to cross the Jordan, with the priest carrying the Ark of the Covenant before the people, and when those who carried the Ark came into the Jordan, basahin natin sa Tagalog, verse 15, sabi niya, at nang dumating sa Jordan ang mga may dala ng kaban, at ang mga paa ng mga saserdote na nagdadala ng kaban ay nabasa sa gilid ng, sabi niya, saserdote na nagdadala, nabasa sa gilid ng tubig, nang matungtong ang kanilang paa doon sa tubig ng Jordan. At nabasa sa gilid ng tubig sapagkat inaapawan ng Jordan sa lahat niyang panahon ang pangpang sa buong panahon ng pag-ani o panahon ng harvest. Bakit ito pa ang panahon na pinili ng Diyos na tumawid ang Israel? Hindi sa lahat ng panahon ang Jordan ay binabaha. May mga panahon na ang Jordan ay binabaha. Ito ay sa panahon ng harvest. After ng winter, alam natin ang winter ay merong yelo na accumulate sa mga bundok-bundukin ng Hermon. At sa panahon ng spring, ay natutunaw ito unti-unti. At sa panahon ng harvest, ay lubos na natutunaw na dahilan ito'y panahon ng summer. At dahilan natutunaw na ang lubos na mga yelo na naroon sa bundok ng Hermon, ay nagagas out ito at ang channel na kanyang dinaraanan ay walang iba kundi ang Jordan River. At this point of time, ang Jordan sa panahon ito ay binabaha, malaki ang tubig. But there are times na ito ay hindi ganun kalaki. Sa panahon ng after summer ay hindi na ganun kalakas ang tubig. Pero pinili ng Diyos ang summer, ang harvest, upang doon tumawid ang Israel, upang siya ay gumawa ng wonders. Gumawa ng kamanghamanghang bagay. Well, praise God. Minsan, kapag tayo ay dumadaan sa mga difficulties, minsan sabi natin, Panginoon, bakit pa itong panahon na yung pinili? Well, pinili ng Diyos ang mahihirap na panahon para siya ay magpakilala. Do you get the point, brothers and sisters? May mga panahon, hindi niya pinipili yung madadaling mga pagkakataon. May mga panahon na ang kanyang pinipili ay kung kailan yung mahirap na sitwasyon ay doon siya gustong magpakilala. Dahilan, walang pilit nilang pinapabulaanan na ang Red Sea na tinawid ng Israel ay hindi Red Sea, kundi Reed Sea. Mga tambo ang kanilang dinaanan.
Well, mga kapatid, hindi na mapapabulaanan ang kasaysayan na nangyari, ginawa ng Panginoon. Ito ay dagat na pula na hinatik ng Panginoon. It's not reed, it's a Red Sea. Pero, dinala sila ng Panginoon dito sa pinakamahirap na sitwasyon para ipakita niya na meron siyang magagawa. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa ganitong bagay? May mga bagay na kung kailan yung mga bagay na may hirap ay doon siya gustong gumawa ng dakilang bagay. Hallelujah. Dahilan, there will be no wonders kung walang baha ang Jordan River. Walang magiging kamanghamanghang bagay. Pero, sabi rito, verse 16, verse 15, nang iniapak and when those who carried the ark came into the Jordan, and the feet of the priest carrying the ark were deep in the edge of the water. Verse 16, the waters which were flowing down from above stood and rose up in one heap. Ano sabi yan? Na ang tubig na rumaragasa, bumababang mula sa itaas, ay tumigil. Can you imagine that? Nagpasimulang sino ang kayang pumigil nito? Walang sino man na kayang pumigil ng ganitong bagay maliban ang Diyos na siyang naglikha ng lahat ng bagay. Ay nagpasimulang tumigil. Itaas ay tumigil at nag-iisang bunton. Yung tubig ay nakabunton doon. I cannot imagine that. I cannot explain it, brothers and sisters. Di ba, ang ragasan ng tubig, kapag yan ay naiipon, ay yung tubig galing sa taas ay lalong magdadagdag at mag-accumulate ng maraming tubig. At di ko ay maintindihan ano nangyari, bakit nasa isang bunton pero hindi nagkaroon ng flash flood. Amen. Pero mga kapatid, bumunday bunton ng tubig sa isang lugar at dahilan tumigil yung agos ng tubig at nabunton sa isang lugar. Then, yung agos ng tubig ay dire-diretso hanggang sa natuyo yung lugar na kinatatayuan ng mga priest na may daladala ng Ark of the Covenant. At nang sila ay nakita nilang nakabunton yung tubig doon sa di kalayuan. Anong sabi ng description dito? Sabi niya, the water is flowing down from above, stood and rose up in one heap, a great distance away at Adam, the city that is beside Zaretan. Mga kapatid, nagligay sila ng location dahilan ito ay witness. Ito ay patotoo. Sa lugar na yun naganap ang wonders na ito. And the city that is beside Zaretan, and those which were flowing down toward the sea of the Araba, the salt sea, were completely cut off. Lubos na napigil. So the people crossed opposite Jericho. So, sabi rito, and the priests who carried the Ark of the Covenant of the Lord stood firm on dry ground in the middle of the Jordan, while all Israel crossed on dry ground until all the nation had finished crossing Jordan. Ang mga priest ay nakatayo, pasan-pasan ang Ark of the Covenant sa gitna ng Jordan River habang ang tubig ay nakabunton sa isang dako at umaalimbukay lamang at di dumadaloy at ang tubig doon ay natuyo. At ang ginawa nila, ang commandment ng Diyos, ang command ng Diyos ay ito. Kumuha kayo ng 12 bato at isalansan ninyo doon sa gitna na tinayuan ng mga priest na may dala ng Ark of the Covenant. At isalansan ninyo ang batong ito. At kapag kayo ay
matapos ng maisalansan ng 12 stones, at pag-alis nila, ano nang sabi ng banal na kasulatan? Nang makatawid na ang lahat, at ang high priest ay inangat na nila ang paa mula doon sa Jordan River, ang tubig ay biglang nagpatuloy ng pag-agos. Datapot, ang bato ay nanatiling nakatayo sa lugar doon bilang witness na ang Diyos ay gumawa ng wonders sa panahong yun na natayo ang Jordan River para lamang makatawid ang Israel. Wow! What a wonders na ginawa ng Diyos. At sabi niya, kayong mga magulang, kapag nagtanong ang inyong mga anak, at sabihin, Tay, bakit may nakasalansang bato sa gitna ng Jordan River? Yun ang iyong pagkakataon. Ikwento mo sa kanya ang ginawa ng Diyos. Ang batong yan ay patotoo nang tumawid ang ating mga magulang bago possess ang lupain ito, ay tinayo ng Diyos ang Jordan River at isinalansan ang batong yan at nakatawid ang lahat ng bayan ng Israel doon sa Jordan River na tuyo ang lupa sa panahon yan. At yun ang tradisyon na ipapasa nila sa kanilang mga anak. At yung batang yun na lumaki at nagkaanak ay magkukwento rin ang ginawa ng Diyos. Well, mga kapatid, because ang mga priest, ang siyang may daladala, ang daladala nila ay ang Ark of the Covenant. They carried the presence of God. But brothers and sisters, alam niyo ba na dumating ang panahon na ang templo, ang tabernacle, ay na-convert ito into a temple sa panahon ni Solomon. And after ng ilang daang taon, ang templo ay nasira at nawasak sa pamamagitan ng Babylon, at ang templong ito ay nasira. But ang Ark of the Covenant ay tinago ni Jeremiah. Pero sa panahon na sila ay nakabalik from captivity, nag-build sila ng temple, pero wala na ang Ark of the Covenant. But brothers and sisters, ang pagkawala ng Ark of the Covenant doon sa templo ay pagre-represent ng bagay na gagawin ng Diyos. Ang reason kung bakit na hindi na nila nakita pa at sa mahabang panahon ay wala ang Ark of the Covenant, dahilan merong bagay na bagong bagay na gagawin ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. Dahilan ng dating Ark of the Covenant na doon naroon ang Diyos, na siyang naroon sa templo, ay merong ibang bagay na gustong i-representa. Well, anong sabi ng banal na kasulatan? Sabi ng John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And verse 14, and the Word was, verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we saw His glory, the glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. Mga kapatid, ang Ark of the Covenant pala ay ang nire-representa nito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Na siyang kinaroroonan ng salita ng Diyos. Ang dalawang tapyas ng bato na kinasusulatan ng 10 Commandments na isinulat doon sa Mount Sinai ay ipinasok doon sa Kaban ng Tipan. At yung pots of manna ay inilagay doon sa loob ng Ark of the Covenant, at yung manna na dating isang araw lamang kinabukasan ay iniuod na at panis na, ay na-preserve doon sa loob ng Ark of the Covenant sa ilalim ng lilim ng presensya ng Diyos. Ngayon,
ang nagre-representa na ng Ark of the Covenant. Bakit nawala ang Ark of the Covenant? It is because merong panibagong Ark, merong panibagong dwelling place ang ilalagay ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Ito'y walang iba kundi ang anak ng Diyos. It's Jesus Christ. At sabi rito ng banal ng sulatan, and the Word became flesh and dwelt among us, and we saw His glory, the of the only begotten of the Father, full of grace and truth. At siya ngayon, hallelujah, ang siyang tinawag na tabernakulo ng Diyos. At sa aklat ng Matthew chapter 3, ay pinakita sa panahon ng bautismo ng ating Panginoong Hesus. Sinabi ng tinig, pagkatapos siyang babautismohan sa verse 16 ng chapter 3 ng Matthew. After being baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were open. And he saw the Spirit of God descending as of a dove and lighting on him. And behold, a voice out of the heavens said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Now, mga kapatid, ang ating Panginoon, ang siya ngayong dwelling place. Anong sabi ng ating Panginoon? Anong sabi niya sa Book of John? Bago sila sa panahon ng kanilang Last Supper, kausap niya ang mga alagad. At nagsasabi siya sa mga alagad, "I am the way, the truth, and the life. And no man comes to the Father except by me." At sabi niya sa verse 7, "If you had known me, you would have known my Father." Kung nakikilala niyo ako, makikilala niyo rin ang aking Ama. Father also. From now on, you know Him and you have seen Him. John 14, verse 7. Sabi niya, kung nakikilala niyo ako, makikilala niyo rin ang aking Ama. Kaya nga, mula ngayon, from now on, you know Him. Nakilala niyo siya at nakita niyo siya. Si Felipe nagsabi, sabi niya, "Panginoon, nais namin makita ang Ama. Show us the Father, at ito'y sapat na para sa amin." Well, ito po yung pinaka-aasam-asam ng lahat ng Israel, ang makita ang Diyos. At sabi niya, and Jesus said to him, "Have I been so long with you, and yet you have not known me? You have not come to know me, Philip? He who has seen me has seen the Father. And how can you say, 'Show us the Father'?" Sabi niya, hindi mo ba alam na sino man nakakita sa akin ay nakakita sa Ama? Because He is the image of God. Siya ang eksaktong wangis at larawan ng Diyos. And verse 10, "Do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own initiative, but the Father abiding in me does the work." Does His work. "Believe in me that I am in the Father, and the Father is in me. Otherwise, believe because of the work themselves." Now, mga kapatid, the reason why the Ark of the Covenant was not present in many years nang ma-restore ang temple. Nandun ang temple. Naroon ang ilang mga kasangkapan. But what is the very thing, the important thing is missing, is the Ark of the Covenant. But they don't know na ang Ark of the Covenant, na ang tabernakulo ng Diyos ay lumalakad sa kalagitnaan nila, na hindi nila nalalaman.
Ang ating Panginoon ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Dahilan, ang testimony, yung Word of God, the testimony of God, ay naroon sa loob ng kabanatipan. At narito, ang anak ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Nangungusap sa kanila ng mga salita ng Diyos. At, hallelujah, alam nyo ba kung saan naroon ang Ark of the Covenant? Naroon ang himala. Do you get the point? Bakit sa panahon ng Jericho, bago nila kubkubin ang Jericho, ang utos ng Panginoon sa bayan ng Israel, umikot muna kayo ng isang beses, isang araw, doon sa city of Jericho, pero hindi sila lamang ang iikot, bit-bit na mga priests, ang Ark of the Covenant. Amen? Pasan-pasan nila ang Ark of the Covenant, together with the priest na merong hawak ng shofar. Meron silang hawak na horn trumpet. At sila ay hinihipan nila habang sila ay umiikot ng isang beses doon sa city at pagkatapos na makaikot, isang beses uwi sila. Kinabukasan, 1 round uwi sila. Ginawa nila ito ng 6 days. Pero on the 7th day, sila ay iikot ng ilan? 7 times. At ang pagdala-dala nila ng Ark of the Covenant at pag-ikot nila on the 7th round ng kanilang ikot, lahat sila ay sisigaw, lahat sila ay hihipan ang trumpet. At sabi ng Panginoon, sa panahong iyon, ang napakalaki at kapal na muog ng Jericho, it will fall down flat. And that's what happened in Joshua chapter 6. Sumigaw sila on the 7th round, hinipan ang trumpet, at ang malaking makapal na muog ng Jericho ay bumagsak. Yung sinasabi nilang muog na kasing taas na abot sa langit ay binagsak ng Diyos sa pamamagitan ng isang wonder habang ang Ark of the Covenant ay kasama nila. Dahilan, ang Ark of the Covenant ang nagre-represent, hallelujah, ng presensya ng Diyos. Naroon ang Diyos nakaluklok. Naroon ang Diyos nananahan sa kanilang kalagitnaan. Doon dala-dala nila at kasama nila ang Diyos. At narito mga kapatid, ang totoong Ark of the Covenant, which is Jesus Christ, is what? The messenger of the covenant. Hallelujah. Siya ang tinawag na the messenger of the covenant. Basahin natin ang book of Malachi chapter 3. Malachi chapter 3. Pinakita rito. Verse 1. Behold, I am going to send my messenger. And this, we all know that who this messenger is. It's John the Baptist. I am going to send my messenger, and he will clear the way before me, and the Lord whom you seek will suddenly come to his temple. The Lord whom you seek will suddenly come to his temple. And what? And the messenger of the covenant. And who's this messenger of the covenant? It's Jesus Christ. He is the messenger of the covenant. At siya rin nakita doon sa Revelation chapter 10, the messenger of the covenant, na meron siyang rainbow sa kanyang ulunan. Siya ang messenger of the covenant. Ngayon, ang Ark of the Covenant na yari sa kahoy, yari sa acacia wood, but it is overlaid with gold. Ngayon, ang messenger of the new covenant, hindi na kahoy na nilagyan ng ginto. Ito ay laman. Ito ay katawan na sinugo na siyang anak ng Diyos na dinala sa ibabaw ng lupa, na siyang tinahanan ng Espiritu ng Diyos. Praise God. At ngayon,
without knowing that the messenger of the covenant ay naglalakbay sa buong Jerusalem, Judea, at ang ating Panginoon ay ano? Anong sabi ng banal na kasulatan? Acts chapter 10, verse 38. Sabi ng verse na ito sa Acts chapter 10, and you know of Jesus of Nazareth, how God anointed him with the Holy Spirit and with power, and how he went about doing good. Amen. Ngayon, ang Ark of the Covenant ay lumilibot sa buong Jerusalem, sa Judea. At ano ang ginagawa, ano nangyayari kapag ang dala-dala nila ang Ark of the Covenant? Maraming wonders na nangyayari at nagaganap. Ang Jordan River ay nahinto. Ang walls of Jericho ay bumagsak. In fact, mga kapatid, ito ang kanilang tinatanganan. Bakit sa panahon ni Eli, na siyang high priest at that time, sa panahon ni Samuel, nang sila ay natatalo na sa labanan, natatalo nila sila sa pagipagbaka, ang sabi nila, bakit tayo natatalo? Anong nangyayari sa atin? Sabi niya, ganito ang gawin natin, dalhin natin ang Ark of the Covenant. Dahilan, meron silang paniniwala na kapag kasama nila ang Ark of the Covenant, ay gagawa ang Diyos ng makapangyarihan sa kanila. But, the problem is, merong kasalanan sa kalagitnaan ng panahon yun. At mga kapatid, what I'm trying to say, Jesus is the messenger of the covenant. Jesus now is the ark, the very ark of the covenant. Si Jesus ngayon ang pinaka-kaba ng tipan. Hindi yari sa acacia wood, but flesh and blood. His flesh and blood sees down from His glory. It is an ever-living story. Amen. My God and Savior came, and Jesus was His name. He's born in a manger. Amen. Siya ay pinanganak doon sa sabsaban, at siya, hallelujah, sabi pa ng awit niya, without reluctance, flesh and blood, His substance. Hallelujah. He's a man of sorrow, acquainted with grief. But, brothers and sisters, He is the Son of God, the Ark of the Covenant, the true Ark of the Covenant, because He's now the messenger of the Covenant. At bawat lugar na kanyang puntahan, what happened? Tuloy natin yung verse ng 38. Anong sabi roon? Sabi rito, Jesus of Nazareth, how God anointed Him with the Holy Spirit and with power, and how He went about doing good and healing, and who were oppressed by the devil, for God was with Him. Amen. Ang luklukan na ng Diyos ngayon ay hindi ang kaba ng tipan na yari sa kahoy, nagdwell siya sa flesh and blood. Hallelujah. At bawat lugar na kanyang puntahan, hallelujah, miracles happen. Ang mga himala ay nangyayari. Ang mga may karamdaman ay gumagaling. Ang mga lumpo ay nakakalakad. Ang mga bulag ay nakakita. Ang mga patay ay bumabangon. Praise God. Dahilan siya na ngayon, hallelujah, the very presence of God ay dala-dala. Hallelujah. He is now what? What His name is? His name is Emmanuel. God with us. Amen. Ang Diyos ay nakasama ng sangkatauhan, nakita, na gumagawa. Ang Diyos na hindi nakikita sa anyong espiritu ay nahayag sa pamamagitan ng katauhan, ng katawan ng ating Panginoon. A body hast thou prepared me. Praise God. Hallelujah. So may kita natin kung nasaan ang Ark of the Covenant ay naroon ang himala. Hindi yan nagbabago, mga kapatid. Hindi nagbabago ang paraan ng Diyos. Kung saan naroon ang Ark of the Covenant,
kung saan naroon ang pinaka-messenger of the covenant, ay naroon, hallelujah, ang paggawa at pagkilos ng Diyos. But, gusto kong pumunta sa ibang pagkakataon. Alam niyo ba na ang ating Panginoong Hesus, matapos siyang mamatay, ibuhos ang kanyang dugo, ibigay ang kanyang buhay, hallelujah, isang araw ay sinabi niya, iiwanan ko kayo, ngunit hindi ko kayo lubusang iiwan, magpapadala ko ng ibang mga aliw sa inyo. Ang iyong mga alagad ay nilungkot, saan ka pupunta? Saan ka paparoon? Sabi, hindi nyo alam kung saan ako paroon. Hindi kayo, Pedro, hindi kayo makakasunod. Pero pagkatapos, makakasunod kayo kung saan man ako naroon. Mga kapatid, dumating ang panahon, this resurrected Christ ay nagpakita sa kanila ng 40 days. But after 40 days, the resurrected Christ ascends to heaven. Umakyat siya sa langit at hindi na siya nakita ng mga alagad. At sabi ng mga anghel sa kanya, bakit niyo kayo nalulumbay at nalulungkot? Ang Jesus na yan na nakita niyo na umakyat sa langit ay muling bababa sa ganong kaparaanan. Pero sabi ng Panginoon, hallelujah, sabi ng anghel, bumalik kayo sa Jerusalem. Kagaya ng kanyang inuutos sa kanyang mga alagad, huwag kayo munang lalabas ng Jerusalem. Hanggang ano? Hanggang kailan? Hanggang kayo'y masangkapan ng kapangyarihan mula sa kaitaasan. So Acts chapter 8, sabi niya, huwag kayong alis sa Jerusalem, sapagkat kayo ay tatanggap ng kapangyarihan, hindi na magtatagal pa. Verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses, both Jerusalem and in all Judea and in Samaria, and even to the uttermost or remotest part of the earth. Now, mga kapatid, 10 days later, 10 days after, at the day of Pentecost, the 50th day after ng, hallelujah, ng tinatawag na pag-aalay ng first fruit. On the 50th day, ito naman yung panahon na ibinuhos ng Diyos ang pangako. Hindi ito ordinary na a promise, but the promise. It is the promise na matagal ng panahon na inaantay sa Old Testament. It is not just a promises na mga a promise or promises, but the promise. Ito ang iniintay ni Job. Ito ang iniintay ng mga Old Testament saints. This promise, the promise of redemption. My Redeemer liveth. Ito ang inaantay. Ang buong Old Testament ay nakatingin sa future ng kanilang salvation. Praise God. Pero ngayon sa New Testament, ang mga mananampalataya ay nakatingin pabalik 2,000 years ago. Do you get the point? Ang iniintay ng Old Testament is the fulfillment of the promise of redemption. At nang makita ang katuparan ng the promise, ang ating Panginoon at ang pinakakatuparan nito ay ang pagbubuhos ng kanyang Espiritu sa lahat ng laman, sa mga unang mananampalataya, sa 120 souls doon sa upper room. Hallelujah! At mula noon, mga kapatid, hallelujah, wala ang Ark of the Covenant. Wala ang Ark of the Covenant na literal. Jesus Christ in His fleshly, sa kalalagayang laman, ay wala na rin sa ibabaw ng lupa. Datapat, narito, sino? Ang iglesia. Do you know, mga kapatid, that now the church is the Ark of the Covenant? Do you know that? Do you know? Sabi ng 1 Corinthians chapter 3, verse 16, tingnan natin ang bagay na ito. And sometimes we don't realize, 3 verse 16, ito ay patanong na sinabi ni Apostle Pablo sa Corinthians 3,
verse 16, anong sabi niya? Do you not know? Do you not know? Pwede natin sabihin na kagaya ni Pablo, na gusto niyang i-inform, gusto niyang i-nailed sa kanilang mga kaisipan. Do you not know that you are a temple of God? And that the Spirit of God, it's dwelling with you. Do you not know? Yan ang pahayag ni Paul. It seems out of their ignorance, hindi nyo ba alam? Do you not know that your body is the temple? You are a temple of God, and that the Spirit of God dwells in you. Now, mga kapatid, alam nyo ba, meron pang maraming talata na pwede natin basahin, at alam kong ang unang verse ay sapat na para makita natin, ako ay templo ng Espiritu ng Diyos. At kung ikaw ay templo, kung ang tabernacle sa Old Testament, ang pinakamahalagang kasangkapan doon sa tabernacle is the Ark of the Covenant. At ang nang ipasok yung Ark of the Covenant at nang matapos ang templo, nagkaroon ng usok. Ang kalawalatian ng Diyos ay nakita sa kanilang kalagitnaan. At hindi halos magpakita yung mga priest. The same thing happened when the temple of Solomon was finished. And the Ark of the Covenant ay binitbit ng mga priest at ipinasok doon sa pinaka-holy of holiest. At nang may pasok doon ng isarang kortina, dahilan sa sobrang haba ng stave niya, nakalawit yung bahagi ng stave doon sa curtain ng pagitan ng holy place at ang most holiest. Dahilan para ipakita nasa loob yung Ark of the Covenant. At nang may pasok yung Ark of the Covenant, the glory of the Lord descended upon them. Nanawag ang kalawalatian ng Panginoon, ang ulap ng Diyos ay naroon sa kanilang kalagitnaan at hindi sila makapag-minister dahilan zero visibility. Wala silang makita. At nag-antay sila ng kalawalatian ng Diyos ay humupa at saka sila nagpangita. Well now, mga kapatid, praise God, the same Ark of the Covenant, hallelujah, ay nagtatransform sa uling araw nito. And now the Ark of the Covenant, the very Ark of the Covenant is in us. Amen. Ngayon, ang Ark of the Covenant ay nasa loob ng bawat isa atin. Now, tingnan natin anong sinasabi ng Scripture patungkol sa inyo. Anong ginawa sa bawat isa atin? Revelation chapter 1, verse 5 and verse 6. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, the ruler of the kings of the earth, to Him who loved us and released us from our sins by His blood. And verse 6, and He has made us what? To be a kingdom and a priest to His God the Father. The God and Father, to Him be glory and dominion forever and ever and amen. Now, ang tanong, who is now the carrier of the presence of God? Who is now the carrier of the presence of God? The carrier of the presence of God are the priests in the Old Testament. They bearing in their shoulder the Ark of the Covenant, but now, you are now the priest of the living God. Ikaw ngayon ang saserdote ng makapangyarihang Diyos, ng buong sangkalangitan, ng buong sangkalupaan. At ngayon, nasa ang Ark of the Covenant? Ang Ark of the Covenant ngayon ay nasa loob ng tabernakulo, nasa loob ng templo, nandyan sa iyo ngayon. You are now carrying the presence of God. You don't know it? As well as in the time of Jesus, they don't know that the Ark of the Covenant is roaming around Jerusalem. They are without knowledge. Hindi nila alam ang Ark of the Covenant is going from place to place. At sabi ng Panginoon sa babae, hindi mo alam ang kaloob ng Diyos.
Kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos, ikaw ang hihingi sa Kanya ng tubig at bibigyan Kanya ng tubig ng buhay. Now, mga kapatid, do you now realize that we are now carrying the presence of God? Bakit ang ating Panginoon pagdating sa isang lugar, ang masamang espiritu doon sa kabilang dako ay nagsisigaw, pagtungtong niya galing doon sa boat at ng kanyang iapak ang kanyang paa doon sa dalampasigan, biglang sumigaw yung lalaki sa Gadara, bakit ka narito? Kilala kita kung sino ka. Ikaw ang anak ng kataas-taasang Diyos. Why? Because Jesus is carrying the very presence of God. Nagsisigaw sila. Now, mga kapatid, let us realize this. Nasa atin ngayon ang Ark of the Covenant. Sino sa atin ang tumanggap ng Banal na Espiritu? Ang Banal na Espiritu is a covenant. And if you receive the Holy Spirit, you are now under the covenant. At ang covenant ay naroon sa loob mo. And you are now carrying this covenant. Hallelujah. At tayo ngayon, mga kapatid, ang carrier ng God's presence. May mga anak ng Diyos, hallelujah, na kinikilala, na sabi ng panahon, yung mga anak ni Siba, pinalaya sa mga demon spirit, sabi nila, sa pangalan ni Jesus, na pinapangaral ni Pablo, lumayas ka. Sabi ng mga demon spirit, sino ka? Kilala ko si Pablo, kilala ko si Jesus, kilala ko rin si Pablo, pero sino kayo? At ang ginawa nila, lumukso ang demon spirit mula doon sa taong pinapalayas nila at lumipat sa kanila at sila'y pinagkakalmot. At umuwi sila na nakahubad dahil ang pinagkakalmot sila ng ng tao na mayroong demon spirit. But brothers and sisters, si Paul ay nagawa niya sabihin sa isang babaeng merong isang fortune teller. At sabi niya, I commend you in the name of Jesus. Umalis ka sa kanya at ang espiritu ay umalis sa kanya. Sa isang lalaki na habang siya nagsasalita ay nadaman niya na yung lalaking yun ay may pananampalataya para gumaling. At sabi niya, ikaw na lumpo, sa pangalan ni Jesus, tumayo ka! At ang lalaking yun ay tumayo. Why? Because now, ang Ark of the Covenant, ang carrier na nito ay ang mga anak ng Diyos. May the Lord God, hallelujah, open our minds. So, what are you carrying? What are you carrying sa huling araw nito? Ano ang dala-dala mo? Well, Brad, ako ay isang simpleng mananampalataya. Yes, I believe you are just a simple believer, but you are carrying something. Meron kang nakapaloob dyan sa iyo na hindi mo alam kung kano ka makapangyarihan ang nananahan sa iyo. Ang nananahan sa iyo ay siyang lumalang ng langit at ng lupa at nagkumand ng lahat ng mga bagay na narito sa ibabaw ng lupa. At siya rin, hallelujah, ang siyang nagbibigay ng kalayaan sa mga oppressed. At sabi ng Panginoon, these signs shall follow them that believe. They shall cast out demons in my name, they shall lay hands on the sick, and they shall recover. Because you are carrying something. Let's open our mind. Let's open our mind, brothers and sisters. Let's magising tayo sa katotohanan. Ano ang ating dala-dala sa uling araw nito? Tumayo tayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon. Sa iyo, O Diyos, ang kapurihan at ang kaluwalhatian. Praise God. Bitin natin ang awit na yan. Nahawit natin kanina, I want to live the way He wants me to live. I want to give until there's just no more to give. I want to love
Love till there's no more love. At ang awit na ito, ang huling praise na sinasabi, I could never outlove. Hindi ko siya kayang higitan ang pag-ibig na kanyang pinakita sa atin. Habang inaawit natin ito, let's realize, brothers and sisters, sino ka? Sino ako sa huling araw nito? What we are carrying. Ano ang ating dinadala? Ano ang ating nasa sa atin? Hallelujah. Ang awit na yan ay nagsasabing, nais kong mabuhay ng katulad mo. Nais ko ring maglingkod ng tapat para sa iyo. At nais kong ibigay ang lahat sa iyo. Dahil di ko kayang higitan ang pag-ibig mo. Hallelujah. Brothers and sisters, let's realize what we are carrying now. Ating tingnan ng katotohanan, dahilan ng katotohanan na magpapalaya sa atin. The truth shall set us free. At kung marirealize natin what we are carrying, anong ating daladala, ikaw ngayon, ang priest na may daladala ng Ark of the Covenant. You are now the priest of the living God who carries the very presence of God. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Tayo dumulog sa panalangin. Hallelujah. O dakilang Diyos, nare-realize namin sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, what we are. Hallelujah. Ano ang mga bagay na nangyari sa lumang tipan, ay lahat ng ito ay pawang anino ng mga bagay na darating. Sa mga unang panahon ay aming nakikitang hiwalay kami doon sa Ark of the Covenant. Na ang mga priest lamang ay siyang merong karapatan na magdala ng Ark of the Covenant, which is the very presence of God. But now, sa uling mga araw nito ay aming nakita sa iyong mga salita na kami na ngayon ang mga saserdoteng yan. Kami na ngayon ang mga pari sa pamamagitan ng katubusan ng dugo ng aming Panginoong Hesus ay ginawa kaming priest, ginawa kaming kingdom of priests na hindi ito nangyari sa bahay ng Israel. Hindi ito naganap sa iyong bayan na plano mo ay gumawa ng isang kaharian ng mga puro saserdote lahat. Ngunit Panginoon Diyos, nabigo ka sa bahay ng Israel. Ngunit ngayon, hindi ka nabigo. Dahilan ng dugo mo ang siyang gumawa sa amin ng mga saserdote. Hallelujah. Mga saserdote na pwedeng mag-alay ng mga spiritual na mga bagay. And not just only that, but to carry the very presence of God in our lives. Hallelujah, na aming dalhin, aming bitbitin, sa aming pagkataong loob, ay dito nananahan ang presensya ng makapangyarihang Diyos. Habang ikaw ay kausap si David, iyong sinabi sa kanya, ang langit ay aking luklukan, ang lupa ay tungtungan lamang ng aking mga paa. Anong klaseng bahay ang iyong gagawa para sa akin? Ngunit Lord God, ngayon, naglikha ka ng isang bahay, ng isang templo, na hindi yari sa balat ng hayop, hindi yari sa bato, hindi nilagyan ng ginto, kundi yari sa dugo at laman. Yari, Panginoon, sa mahihinang sisidlan sa huling mga araw nito. Ngunit sila ay mga tinubos ng dugo ng aming Panginoon. Sila ay pinabanal ng dugo ng aming Panginoon. At ang iyong Espiritu ay iyong pinananahan sa kanila. And now, Lord God, hallelujah, let us realize, Lord, that wherever we go now, hallelujah, we are carrying the very presence of God. Hallelujah. Hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pinababayaan. Ikaw ay kasama namin palagi hanggang sa huling sandali ng sanlibutan. From ages to ages, Lord. Mula sa mga kapanahunan hanggang sa mga susunod na kapanahunan. Hallelujah, nangamatay ang mga unang mga mananampalataya at mga lagad na nagdala ng iyong presensya sa kanilang mga buhay, Panginoon Diyos. Oh Lord God, hallelujah.
nakikilala namin sa kasaysayan ng isang lalaking martir na nagngangalang John Huss. Nang siya sa panahon ng kanyang execution upang siya'y patayin as a martyr of Christ, ay siya humiling ng isang kahilingan na gusto niyang manalangin ng isang oras bago man siya i-execute. At siya binigyan ng pagkakataon na manalangin ng isang oras sa panahon na yun. At ang kanyang pinanalangin ay hindi ang kanyang sarili, kundi ang kanyang pinanalangin ay ang kanyang mga kaaway na sa kasalukuyan ay umuusig sa kanya. At ang natapos ng oras ng kanyang pananalangin ay nagpasimulang sindihan, hallelujah, ang apoy para tupukin, hallelujah, ang lalaking ito. Ngunit tila ang apoy ay ayaw, di man lamang dumampi sa katawan ng lalaking ito, Panginoon. Dahilan sa loob ng lalaking ito, ay daladala niya ang presensya ng Diyos na may likha ng apoy, na hindi kayang tupukin ang katawang ito. At ang siya ay saksakin, hallelujah, bumulwak ang tubig at dugo sa kanyang katawan at pumatay doon sa apoy na naroon sa kanyang harapan. Panginoon Diyos, let us now remember and let us now realize that we are carrying, hallelujah, the better presence of God sa uling maaraw nito. Dahilan kami ngayon ang representante mo sa ibabaw ng lupa. Kami ang magre-represent sa iyo sa ibabaw ng lupa. At yung sinabi, the signs will follow them, those who believe. Hallelujah, in my name. Oh Lord God, purihin ka sa uling maaraw nito. I pray, Lord, let us realize these things, Lord. Makilala namin, ma-realize namin ang ganitong bagay. Maliit kami sa lipunang ito, hindi kami kilala. Kami hamak, Panginoon, but we are carrying, hallelujah, dala-dala namin sa aming buhay ang dakilang kalawalatian ng Diyos na may lalang ng lahat ng mga bagay. O Panginoon, hallelujah, purihin ka sa oras na ito. O Lord God, ako'y dumadalangin. Ikaw ang Diyos na magdala ng kapahayagan ito sa puso ng iyong mga anak. At Lord God, hindi kami matatakot dahilan ikaw ay kasama namin, Panginoon. Gaano mang kalaking muog ang nasa aming harapan, ito'y babagsak, Lord God. Yung sinabi kay Zacarias, ikaw na bundok, you will fall down. Hallelujah, ikaw ay mapapatag dahilan sa biyaya at biyaya ng Diyos. Lord God, purihin ka sa oras na ito. Hallelujah, habang aming kinikilala ang aming mga sarili, anong ginawa ng katubusan sa amin, anong ginawa ng iyong dugo sa amin, at anong ginawa ng iyong Espiritu Santo na ngayon ay nananahan sa iyong mga anak. Oh Lord Jesus, hallelujah. Bless this congregation, Lord. Bless the sisters and brothers, Lord. I-bless mo, Lord God, the men and women sa oras na ito. At sino man nakakarinig ng iyong mga salita, ay yung i-bless, Lord, ang bawat isa, Panginoon. And let us come to this realization, hallelujah, na aming daladala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa buhay ng bawat isa amin. Lord God, binabalik ko sa iyo ang buong karangalan. Binabalik ko sa iyo ang buong kapurihan. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong biyaya sa bawat isa amin. Ibinabalik sa iyo ang buong kataas-taasang papuri at pagpapasalamat. Ito'y para lamang kay Kristo Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Hallelujah. Shall we all say amen? Praise God. Palapakan natin ating Panginoon. Oh, blessed be your name. Blessed be your name, O Lord Jesus. Hallelujah. Salamat sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid. May the Lord lead us sa huling maaraw nito sa more realization ng kanyang ginawa sa bawat isa. The power of redemption, ang dakilang ginawa ng katubusan sa bawat isa ng iyong mga anak. Hallelujah.